Glory to God. Ako po hindi pa nakakapatid sa ating mahal na Bishop. Praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon. Kahit na po ako kinakabahan. Glory to God. Purihin ng Diyos. Kasi po, naitawag lang po sa misis ko na kasi po nag-ano po kami noon. Nag-men's fellowship. So, kasi daw maabala si Pastor. Pastor na lang kumag-usap. Kami po kami mag-asawa, hindi po kami sa gumamit ng cellphone. Praise the Lord. Yung tao ng apo ko, parang sanay na sanay yung gumamit ng cellphone. So kaya kahit magtawa, ay hindi pa ng tulong. Praise the Lord. But then, uli po ang Diyos, ang sabi po, ang topic po ay paano daw babalansihin yung youth, elders, in evangelism. Praise the Lord. So, purihin ng Diyos, kasi po, bago po ako mag-share ng testimony po namin sa church, glory to God, gusto ko pong okay lang po bang mag-word? Praise the Lord. Nice ko pong mag-deliver po ng word. So, purihin po ang Panginoon, glory to God. Isang papalakpakan natin ang malakas na malakas. Malakas na malakas. Ang Panginoon. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. Gusto ko lang pong i-share yung pong nasa salita po ng Panginoon sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 1. Glory to God. Sabi po sa Gawa, chapter 2, verse 1, praise the Lord. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Praise the Lord. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Glory to God. Tayo po sandaling manalangin. Mapagmahal po namin Diyos, Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kagaya ng inyong sinabi sa Hebrews chapter 13, verse 8. Kailanman hindi ka nagbago. Amen. Kung paano ka kumilos noon, ganun din ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kapanahunan. Marami pong salamat sa opportunity, sa pribilehiyo na binigay mo sa amin, na kami nagkatipon-tipon na yung mga anak. At ganun din, para ikaw ay maparangalan, mapapurihan, madakila, mapasalamatan, masamba, Panginoon. May taas ang iyong banal na pangalan. Sa pribilehiyo din na kami makarinig ng iyong banal na salita. Mga patutuan ng iyong mga anak upang maging kalakasan po namin, Panginoon. Marami pong salamat. And we pray, Lord, as we habang kami nakikinig ng iyong banal na salita, aming dalangin na pangunahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. As your servant, Lord, use me, Lord. Hallelujah, para ikaw ay maparangalan at mapapurihan. Ang yung word na aming pong maririnig, ang kapangyarihan nito ay aming pong maunawaan at magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Purihin ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tapos baka po natin ang malakas sa Panginoon. Praise God. So, purihin ng Diyos. So, sa talata po na ito, mga kapatid, makikita po natin dito yung togetherness ng mga magkakapatiran. Sabi po kasi dito, when the day of Pentecost came, they were all together. Praise the Lord. At
Tulad po ngayon, tayo po ngayon ay naritong lahat. Salamat sa Panginoon, before po ay konti lang eh. Praise the Lord. Isa, ang representative lang ng church, tatlo, apat. Pero ngayon po ay napakadami na. At purihin ng Panginoon, tayo po naritong lahat ngayon. Glory to God, dahil isa po yung ating adhikain. Glory to God, ang maparangalan ng ating Diyos sa ating mga buhay. So kaya, minsan pa, palakpakan natin ang Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So meron po mga basic elements that exist in the early church na nangyayari din ngayon. Praise the Lord. Ano po yun? Ito po yung unity. Praise the Lord. So, hindi po tayo nagkakaisa ngayon. Siya, hindi po tayo nagkakaisa. Marahil, yung iba sa atin ay hindi pupunta. Pero dahil tayo po nagkakaisa in one body, as a church, praise the Lord, tayo po ay narito ngayon. At isa po yan sa basic element na makikita po natin. Sabi nga lang aklat ng awit 133 verse 1 to 3. Ano po yun? Yung po yung mga senior po natin, alam na alam yan. Praise the Lord, di ba? Nagtanayan. Di ba? Na tayo ay nagsasama-sama. Glory to God, sa pagpupuri, pasasalamat sa ating Panginoon. At hindi lang yan, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At yung bahagi na ito na makikita po natin doon sa Acts chapter 2 verse 1, it was a challenge for us. Kasi po, sabi po, yung nag-i-exist po noon at nag-i-exist pa rin ngayon. At ma-challenge po tayo, kung nag-i-exist noon, ang mga kapatiran ay nagkakaisa noon, why not ngayon hindi? Dapat ngayon din. Nag-i-exist din sa atin. Sa anumang church, naroon tayo. Sa anumang probinsya tayo naroon. Ito ko natutuwa. Praise the Lord, kapag nabubuksan ko yung cellphone ko, nakikita ko yung nagkadahan ng ating kunsiyas dyan. Parang mayor na ngayon. Praise the Lord. Nandun ang daming balita patungkol sa kanila. At natutuwa po naman kami dahil nagkakaisa po ang mga kapatiran. The early church was in one accord, and it was a challenge to all churches to unite. Dapat po tayo nag-unite. Natutuwa po ako dahil itong nakalang eleksyon, lagi po akong nakakarinig ng jingle. At ang jingle nila, Voltes 5. Praise the Lord. At sila po ay proud na proud. Ayun ang jingle nila. Praise the Lord. Diba yung Voltes 5, meron yung ulit, let's vote in. So, kaya sila ay nagkakaroon ng formation. Praise the Lord. At sila ay nagiging isang robot. Praise God. Purihin ng Diyos, pag tayo nagkaisa, hindi naman tayo nagiging robot. Isa, hindi naman tayo nagiging robot. Ano po? Praise the Lord. Purihin ng Diyos. There are 3 areas that the early church are united. Praise the Lord. At marahil, ito yung nais ng Diyos na atin pong balikan kung ito po ay nagkukulang sa atin. Sabi po dito, they are united, number 1, they are united in prayer. Praise the Lord. Kasi po, sabi po dito, kung babasahin po natin ang buo yan, makikita natin, they were united in prayer. At madalas po, glory to God, hindi lang minsan, makikita po natin sa early church, nandun ang pananalangin nila. Kaya kahit may problema ang kapatid, praise the Lord, agad-agad sila po ay nananalangin. At doon makikita natin ang kasagutan ng ating Panginoon at sila nagpupuri sa ating Diyos. They were united in prayer. Sabi nga ng 2 Chronicles chapter 20 verses 2 po, glory to God, kahit na may battle, praise the Lord. Hallelujah. Ganun din sa buhay po natin, there was meron laging battle. Kagaya ng sinasabi po dito ni Pastora M. Praise the Lord. At si
Pastor, ano natin, eh, hindi makasayaw. Bakit? Damang-daman niya yung kanyang battle. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor Ogie, kumina. Hindi po siya makasayaw. Praise the Lord. Pero purihin ng Diyos. Ngayon, we declare na yung battle natin ay pagkakaloob ng Lord dahil tayo po ay sama-samang mananalangin. Amen? Praise the Lord. Ganon din yung early church. Hallelujah. They were united in prayer. Acts chapter 1 verse 14, Acts chapter 4 verse 24, nandun po ang sama-sama po nilang pananalangin. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya po napakahalaga ng prayer, mga kapatid. Hindi po natin ito dapat isa kabilang tabi. Sabi ko nga po, purihin ng Diyos. Isang blessing po sa aming mag-asawa na kami magkaroon ng COVID. Praise the Lord. Kunti ka na. Si Pastora Josie ay isang higla na lang. Ako ay nung unang araw namin sa ospital ay nagpulas na ako. Akala ko, diretso na ako kay Lord. But then, purihin ng Diyos. Siguro, sabi ni Satan, yung mga anak niya, nagpupuri lagi sa iyan. Sabi ng Lord, okay, sige, gawan niya ng just like food. Ano lang papatayin. Praise God. Kami mag-asawa. Muntik na. Pero, alam niyo po ba, yung po yun na naging dahilan. Glory to God. Upang kami mag-asawa, glory to God, ay bumalik sa basic. Yung pananalangin namin, very relax lang. Pero after na kami magka-COVID, mga kapatid, purihin ng Diyos. Hindi lang kami mag-asawa. Meron transferring of spirit. Pati yung mga kapatiran, praise the Lord. Eh makikita nyo sa video, praise the Lord, hallelujah, kung gaano kami karami pagka-prayer warrior. Praise the Lord. Hallelujah. Before, kapag kami pumupunta ng church during our prayer warrior, 7, 5, praise the Lord. Sige lang. Tayo mag-prayer. Pero now, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Bumalik kami sa basic. At yung prayer life namin mag-asawa, naging kakaiba. Praise the Lord. Doon pa lang kami sa ospital, tinuruan na ako ni Lord. Sabi ng Lord sa akin, okay, hallelujah. Pag kumilos ka kasi ng konti, habol mo na ang hininga mo. Kaya hiyahanap yung sarili mo ng ganda, ng pwesto, para makahinga ka. And then, tinuruan ako ng Lord. Umawit ako ng umawit kay Lord. Hallelujah. Praise God. Hanggang maranasan ko yung ako'y nakikipag-usap na sa Panginoon. And then, ganun din ang asawa ko. Yung asawa ko, katabi ko, hindi siya makahinga. Praise the Lord. Sabi ko, hindi siya makaawit, hindi siya makapagsalita. But then, ang sabi ko, kapag umaawit na ako, kapag nananalangin ako, sumabay ka na. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, yun po yung ginamit ng Lord. Kung hindi pa kami nagka-COVID, ay huwag mong antayin na magka-COVID kayo, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya napakahalaga po ng prayer. Sabi nga ng First Thessalonians, di ba? Sabi po doon, manalangin ka ng walang patid. Our prayer is our oxygen. Kaya pala sabi doon, walang patid. Ang ibig sabihin pala doon, parang paghinga. Kapag huminto ka ng paghinga, praise the Lord, mamamatay ka. Sino dito nakakatagal sa tubig ng 10 minuto? Praise the Lord. Maninisid ka na yan. Praise God. But then, purihin ng Diyos. Hallelujah. Napakahalaga po ng prayer. Mga kapatid. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Una, they are united in prayer. Praise the Lord. Siyempre, sa prayer, there is thanksgiving. There is word. Hallelujah. Praise and worship. Glory to God. Ganun po naman talaga sa pananalangin. Hallelujah.
pwedeng maubos ang oras natin, mga kapatid. Number 2, ano yung number 2 na basic na makikita po natin? Praise the Lord. Number 2, sabi dito, they are united in vision. Hindi lamang sila, they are united in prayer, but they are united in vision. Praise the Lord. Hallelujah. Nung bago mag-COVID-19, praise the Lord, our anniversary is November. Last week ng November. Praise God. Ito po. Last Sunday ng November. Ito po yung aming pong anniversary. So 2019, mga kapatid, nagtatrabaho pa ako noon, pero nagpaparamdam na ang COVID. So after ng 2019, March 2020, nagsara na po yung Honda. Praise the Lord. Pero, bago po kami magkaroon ng anniversary ng November, praise the Lord, gumawa na po ako ng aking vision sa church. Kung natatanda ng aking mga kapatid, a church to build. Praise the Lord. Kasi ang church namin ay, yes, buo na, pero wala pang ano. Wala pang tiles, wala pang aircon. Praise the Lord. Ano pa lang? Flooring pa lang. At kapag kami nag-worship, magabok. Praise the Lord. Dahil walang finish. Purihin ang Panginoon. Kaya isa sa vision na ginawa, praise the Lord, na binigay ng Lord sa amin, a church to build. Praise the Lord. Yung a church to build, mga kapatid, maraming laman. Hindi lamang church yung building, glory to God, yung sumunod doon, hallelujah, ay a family to build. And then, after nung a family to build, a relation to build. Praise the Lord. Hallelujah. And then, ano pa? Ano ba yung dapat mabuild? Praise the Lord. Mabuild yung knowledge and wisdom sa lahat ng mga kapatiran na nagmumula sa ating Panginoon para saan? Para ma-equip. Praise the Lord. Hallelujah. At purihin ng Diyos, 2020, glory to God, habang kasagsagan ng COVID, pinapagawa na namin ang church. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo mga kapatid, mabuti at masamang balita para sa akin. Bakit? Nagsara ang Honda. Pero, praise the Lord, nagka-blessing naman kami. Purihin ng Diyos. Kaya sabi ko, purihin ng Lord. Kasi Lord, may papagawa na namin ng church. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So, a family to build. Alam niyo ba, pag nagpunta po kayo sa church, sa Santa Rosa, praise the Lord, hindi po nag-multiply ng sa iba-iba. Kundi ang unang minultiply ng Lord, ang unang minold ng Lord ay pamilya. Kaya pag pumupunta sa church, ang mga kapatiran, dala-dala ang mga anak. Praise the Lord, pamilya. Kung minsan ay parang may listahan na yung mga upuan. Pamilya ito ni dito. Praise the Lord. Dito kami, ha? Praise the Lord. Doon na sila nakaupo. Glory to God. Siyempre, pagka po nag-build, gumagawa ang ating Panginoon, ang kaaway, gumagalaw. Diba? Si Satan gagawa yan. Praise the Lord. Magagawa yan ng paraan para magkawatak-watak ang mga magkakapatiran. Kaya nga kasama sa goal, sa vision namin, ang relation to build. Bata, kabataan, matanda, dapat ugnay na gumagawa para sa Panginoon. Praise the Lord. At purihin ang Diyos. Hallelujah. Para di natin palakpakan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Bakit? Kasi sama-sama gumagawa. Praise the Lord. Alam niyo po ang sikreto?
Glory to God. Pag may Bible study sa bahay-bahay, magkaroon kayo ng memory verse. Dati po, ginagawa po namin yan. Panginoon ng Lutisa. Yung mga pinapadala doon. Nagkakaroon ng word. Kahit yung mga bata. Sa Manuela kay Chente, ang Bible reader namin, sa Bible study namin, sa aking anak na si Daniel, ang Bible reader namin, yung 4-year-old. Na po ko. 4-year-old. Na po ko. Praise the Lord. Mas gusto kong basahin ang English version kaysa sa Tagalog version. Siguro namamangha po kayo, pero totoo yan. That's true. Ewan ko lang kung meron na kayong nakakita na kayo sa post ng aking asawa na nagbabasa rin ang aking anak. At alam niyo po ba yung apo ko? Nagkakasaot na ng demonyo. I cast you out, Satan, in the name of Jesus. Napatong pa kamay. Napatong pa kamay sa ulo ko. Pastor, ikaw kinaka-cut out? Bakit ako pinapalayas eh? Pero purihin ng Diyos sa buhay ng aking apo. Can you imagine, 4-year-old? Nag-aaral na siya ngayon. Daycare. At pag nagsusulat pa lang ng teacher, binabasa na. Praise God. Purihin ng Diyos. Merong bata dito. Yung anak nito. Praise the Lord. Ang daming memory verse. Praise God.